Sa buong linggo, sasagot na sila. Live na live natin kasama ngayon ang buong pwersa ng Sex Bomb Dancers minus one na medyo matamis. Ika nga. Rosel Pangilinan, Jopay Pagia, Ira, Jolan, IG, Mia, Tete at Aifa. Naku, medyo ang dami naghihintay sa mga kasagutan na nangyari doon sa East Bulaga kung bakit di kayo sipot. Let's go straight to the point. Diretso na kagad para matahak na natin ang totoo. Si Sugar ba ang dahilan? O si Sugar ba naging misa ng pagputok ng bombang ito kaya hindi kayo nakarating? Tapos sabay sa lahat. Inaharap nyo yan. Sa totoo lang po, isa po siya sa dahilan. Pero inaayos pa rin po yun sa management. Ng management namin. Management po ng Itbulaga. Isa siya sa dahilan. Kasama rin ba rito ang mother ni Sugar na medyo nagkaroon ng konting away at nanakapuyan ng konti at kaya lumaki na ganito? Opo. Kasi ngayon nangyari sa dressing room ng studio dun sa may Broadway. Ayun nga, yung kila Mia. Yan kila Mia. Mia, kayo. Kayo pala yan, ano? Ganito po kasi yung nangyari. Nanonood po yung mama ko, yung mama ni Cherry Ann, saka yung mama ni Sugar, ng Bulaga. Tapos, nagre-react na siya. Sabi na, yung mga sex bomb na yan, dapat magpakatotoo. Kasi anak ko, totoo. Sabi. So, in short, kayong lahat hindi totoo. Anak lang nga totoo. Opo, parang ganun. Siyempre, mama ko, masasaktan kasi mama ko siya. Tapos yung mama rin ni Cherry Ann, narinig yun. So, bakit? Ha? Doon nagkaroon siyang alitan na yan. Opo, Dahil sa tapos, sinabi. yung sa Bulagaan po, kasi medyo naka-eksena si Ate Mia doon, parang ayaw nung mama ni Sugar na na-eksenahan yung anak niya. Yun. Parang ganun po. Tapos, lahat na kami, pinagmumura. Saka, Yung sinabi mong pinagmumura, yung mga talagang masamang salita, Opo. diretso sa inyo, Opo. pinagbilan kayo ng nanay ni Sugar. Opo. Yun. Kasi marami pa pong audience doon eh. Hindi naman kaya dahil na ginawa ng nanay ni Sugar sa inyo, dahil napabalitang inaapi niyo doon si Sugar. Ay, hindi po. Never po namin siyang inapi. Kung ako nga po, kung anong meron ako, binibigyan ko siya. Tapos never ko siyang pinapagastos pag umaalis kami. Tsaka hindi, si Ate Mia pa nga po para mapansin siya sa Bulaga, sa Ate Mia pa yung gumawa ng parang, sabi Ate Mia, doon ka sa likod, kunyari wala kang friend. So, paano mangyaring inaaway siya ni Ate Mia? Yun. Saka yung, baka yung iniisip niya na kinakawawa siya. Like ako yung leader ng dancer. Isa siya sa mga dancer. So, ako yung nag-guide pag wala si Ate Joy. Ngayon, syempre, trabaho. Na may right ako sumigaw pag hindi mo ako sinusunod. Isa siya sa napakatigas ang ulo. Yun. Na, syempre, ako naman, tao lang, napagutusan lang na pag ako naman nang hindi nagalit sa kanila, ako yung pinapagalitan ng manager namin. Pero isa lang naman po siya. Halos lahat naman may kanya-kanyang tigas ng ulo. Yun. Pero hindi naman kaya ina-isolate mo masyado si Sugar na hanggang sa dressing room, hindi ka pa niya magbihis. Ay, hindi po totoo yan. Yan na rin po ang lilinawin. Ayun nga, linawin ko ulit. Nakita ko siya. Kasi dressing room yan. Ako gusto kong makita talaga personal kung sa dressing room, hindi siya makapagbihis. Pupunta ako doon manonood. Kasi yun nga po, grupo kami. Meron kaming dressing room, diba? Yun nga, para sa sex bomb. Na ikaw naman, nakita kita, kasi galing ako sa staff lounge, kumain ako, sino kami kumakain lagi. Nadaanan ko siya sa hagdan sa labas ng dressing room. Na, oy, bakit ka na nag-makeup? Sabi ko, bakit hindi ka sa loob? Ang laki-laki ng dressing room, sabi ko. Sabi niya, hindi ate, may kausap lang ako. Kausap ko lang yung choreographer. Choreographer namin yung kausap niya. Sabi ko, sige, after niya pumasok ka. So doon nabigyan ng kulay na hindi siya Yun, pinagbibihis. doon nagsimula. Tsaka meron ding lumabas na issue. Nung merong opening sila boss, nila Kuya Jose, hindi siya pumasok. Na ang text niya sa isa sa mga host doon na ate, hindi ako papasok dito, muna ako sa Cavite kasi wala naman nag-text sa akin na pumasok ako at mag-LOB ako. Ang sa amin lang, dancer ka, sex bomb ka, regular yan. Monday to Saturday yan. Kumbaga, SOP na namin yun. Yan. Tsaka wala ka namang pinagkakaabalahang show na iba. Bakit? Anong dahilan? Ba't hindi ka papasok? Ito na nga yung tanong sa inyo eh. Sabi nyo nga, trabaho yan. Regular yan. Monday to Saturday yan. Diyan kayo nakilala. Diyan kayo pinasikat. Diyan tayo nagkakaroon ng ating income. Tanong, itutuloy nyo ba ba ang pag-alis sa Itbulaga? Mamaya yung sagutin yan. Babalik po S5. Wala akong
Mga kaibigan, meron kaming iniwan na katanungan pero bago ang lahat, sinubukan po namin tawagan si Ate Joy para ma-phone patch namin dito at makakaliwanagan. Pero sabi niya, minabuti niyo munang tumahimik dahil marami pa daw siyang dapat gawin at pag-aralan sa mga katagutan niya. Tutuloy po natin ulit. Totoo bang itutuloy niyo na ang pag-alis niyo sa Itbulaga? Sa totoo lang po, wala kami ng desisyon na kay Ate Joy. Kasi siya yung manager namin, siya yung dapat magdesisyon para dito. Okay. Follow-up question din sa sinabi mo kasi manager ang nag-desisyon. Nung hindi ba kayo pumunta sa Itbulaga, desisyon niyo ba lahat yun o desisyon ng manager? Nung time na po nun, nakapag-desisyon siya na wag na muna. Wag na muna. Wag na muna kaming pumasok kasi may inaayos pa siyang, Yung, yung inaayos problema niya, pa. manager sa manager niya. yung sinabi mo wag munang pumasok, ang pagkakaintindi ko, nandun kayo sa venue. Opo, Nasa venue kayo pero hindi kayo pinapasok muna sa loob dahil sa isang mga dapat pang ayusin, tama po? Opo, nasa labas talaga kami nasa Broadway talaga kami, nasa labas po talaga kami. Nakakalat kami doon. Hintay na lang kami ng go signal. Yun. So, Totoo bang na-insecure kayo kay Sugar? Dahil medyo napapansin ka ngayon na bibigyan siya ng break at medyo napapagtiwanan yung mga dapat na nasa inyo. ika. Sige. Sa amin po kasi marami naman pong sumikat. Kung sinasabi niyo pong insecure kami, hindi. Kasi kung sa insecurity lang, sana kay Rochelle pa lang, kay Jopay pa lang, nagkabog-bog na yung grupo namin. Pero bakit andito kami, buo kami? Kasi sumikat yung sumikat ang isa sa amin, dala buong grupo namin, hindi kami iniiwan sa ere. Oo nga, tama rin naman yun. Pero alam mo, isa sa mga napanood ko kasi, ewan ko anong pakiramdam yun nun. Nagbanggit yata at nakapagsalita si Bossing at saka si Joey na tungkol sa sex bomb na magpapa-try out na daw at magpapa-audition na. Sa akin, pagkakaintindi, sa akin magpapa-audition dahil yung dalawang yun, may credibility yan. Ang ibig sabihin yun, tanggal na kayo.